Your knowledge of God will not empower you to obey God. Only your love for Him will. Sa mga panahon na hindi mo kumpletong nauunawaan ng mga bagay-bagay. Sa mga bagay na natatakot ka, pero dahil ipinag-utos ng Panginoon, ikaw ay susunod. If we understand everything before we obey, what's the use of faith? Diba? Kaya nga po lubhang mahalaga yung pananampalataya natin. Kasi tayo nananalig sa Diyos na mabuti, tapat, no, makapangyarihan, na may mabuting plano't layunin sa ating buhay. Kaya bagaman may mga bagay tayong hindi naunawaan at kuminsan pa nga'y nag-aalinlangan, kailangan nating lagpasan yon at kuminsan nga'y natatakot. Pero nang may pananampalataya, tayo po'y susunod kasi yun po'y katunayan ng ating hindi lang pagtitiwala, kung hindi ng ating pagmamahal. Colossians chapter 2 verses 6 to 7. Colossians 2, 6 to 7. So kung handa na po kayo, sabay-sabay po natin basahin ng malakas ang salita ng Diyos. Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, having been firmly rooted and being built up in Him, and having been established in your faith, just as you were instructed, and abounding with thanksgiving. May the Lord bless us for the reading of His Word. Shall we pray? Almighty God, our Heavenly Father, maraming salamat nga po sa kalayaan upang kami nga po ay makasamba, purihin ka, malayang manalangin, malayang sambahin kayo sa pamagitan ng iyong mga salita. At sa mga sandali nga po nito, hinihiling namin na pahalinisin niyo kami sa aming kakumihan. Patawarin niyo nga po kami sa aming mga kasalanan at tulungan niyo nga po kami na tunay nga po kayo maparangalan sa aming pong pagsamba sa umaga na ito. Kami rin po yung nagpapasalamat sapagkat sa araw na ito ay 2 taong anibersaryo po ng GCF Pampanga South. Napakabuti po niyo, O Diyos, hindi madali ang buhay at maging ang ministeryo. Subalit kayo po ang Diyos na tumawag sa amin at kayo rin po ang Diyos na nagtatawid sa amin sa lahat ng pagsubok at hamon ng buhay at ng ministry. Kaya sa inyo po namin iaalay ang papuri at pasalamat sapagkat tunay nga po kayong dakila. Wala kayong katulad at kayo po ay mabuti. Kaya nga po kayo po aming pinaparangalan sa aming pong pagsamba sa umaga na ito at maging sa aming celebration mamayang hapon. Kayo nga po ay malulhati. Niling rin po namin na kayo nga po ay mangusap sa amin sa pamagitan ng iyong mensahe sa umaga na ito. Nawang banal yung Espiritu, di lamang magbigay sa amin ng katalinuhan upang unawain ang iyong mga salita. Nawang iyong mga pangako, ang iyong mga pinag-uutos ay tunay nga po magbago ng aming mga isipan, magbigay ng pag-asa sa aming mga puso, at tunay magbigay ng lakas ng loob para laging sumunod. Sa tanging ngalan lamang po ng aming Panginoong Jesus. Amen and Amen. Maaari na po kayo paupo. Purihin po ang ating Panginoon. Ang title po ng ating message na yon ay Deeper in the Word, Wider in the World. Ito po ang GCF Pampanga South 2nd Anniversary Message na inihanda po ng ating speaker mamaya, si Pastor Jerry Uarde. So sa ating po mga kapatid sa GCF Pampanga South, happy anniversary sa inyong lahat. Palakpakan na po natin ang Panginoon sa kanyang kamutihan sa GCF Pampanga sa kapuluhan. Katulad po ng ating dinalangin, hindi po madali tayo sa ating buhay, sa ating family, maraming challenges. Pero alam po ba nyo, sa tuwing ikaw at ako humaharap sa mga challenges, ito po yung pagkakataon upang lumago po tayo sa ating pananampalataya. Nawa magkaroon po tayo ng tamang perspective sa mga nangyayari sa ating buhay. Yamang alam po natin, alam po nyo, wala naman po talagang aksidente sa mga anak ng Diyos. Lahat po ay nilalayo ng Diyos para sa ating ikabubuti. At ang sabi ng salita ng Diyos, ginagawa niya ng lahat para sa ikabubuti natin. No? Sa atin na kanyang tinawag at sa atin na nagmamahal sa kanya. At awa nga po sa mensahe sa umaga na ito, tayo po ay maghangad at magsikap na lalo pang lumalim sa salita ng ating Panginoon upang tayo ay matulungan na maging malawak yung ating impact sa mundo na ating kinabibilangan. Impact po, hindi po pagiging impacto, impacta. No?
No? Minsan, kabaliktaran, di ba? Imbis na magkaroon tayo ng high impact sa mundo, naituturing tayo ng mundo ng mga impacto at impactita. Nawa, hindi po ganun ang katotohanan sa atin. But indeed, the power of the Lord will mightily be seen in our lives by the grace of God. So the message for today is deeper in the Word, wider in the world. At nawa nga po, hindi lang po ito maging totoo sa GSF Pampanga Central, hindi lang po ito maging totoo sa GSF Pampanga South, kundi maging totoo po ito dito po sa GSF Pampanga West. Na habang tayo po ay pinatatatag ng ating Panginoon, magiging malawak po yung ating pong magiging impact sa Bacolor, sa Guagua, Lubao, and even beyond, umabot hanggang Bataan. Makinig po kayo mabuti mga kapatid. Now, since Christ, the living Word, is our eternal and omniscient Lord, we must expect the nature of our communion, meaning our fellowship with Him, to go deeper and deeper, and our commission from Him to go wider and wider. Dapat ikaw at ako ay may pag-asa o inaasam-asam o minimithi natin na habang tayo po ay lumalalim sa ating Panginoon, ito po dapat ay hangarin natin na mas malalim pa sa ating fellowship, sa ating relationship sa Kanya. At yan tayo po ikinumisyon niya na humayo at magdisipulo. Ating asahan na lalo pang lalawak yung ating pong impluensya upang maganap po yung ating pong pagsunod sa Kanya sa pagdisipulo ng mga tao. Tandaan po natin, our discipleship journey with Jesus, our Master, must be marked by a continual deepening of understanding and a consistent widening of our commitment. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung ating commitment sa ating relasyon sa Kanya at commitment natin para may hayag po ang mabuting balita. Yan po ay lagi pong magkasama, hindi po natin yan may paghiwalay. Kaya po sabi ni Dr. Pastor Luis Pantoja Jr., ating pong senior pastor sa Jesus Ortigas dati, our walk of faith must go from one degree of glory to another. Nais ko po ulitin yun. Our walk of faith must go from one degree of glory to another. Kaya nga po wala pong mga Kristyano na paurong ang paglago. Lagi pong pasulok tayo. Pero makinig po kayong mabuti. But what does it mean to go deeper in Christ and His Word? Ano nga bang tunay na kahulugan ng lumalalim sa ating Panginoon at sa Kanyang mga salita? Kaya nga po sa binasa po natin scripture passage kanina, Paul exhorted the church at Colossae that as they live for Christ, they must be rooted and built up in Him, established in the faith, as they were instructed and abounding with thanksgiving. So first, continue to walk in Christ, meaning we need to live for Christ and we need to live in Him. Ano pong description nun? Rooted and built up in Him. Rooted, built up, established, and abounding are verbal participles modifying the main imperative verb to walk, that is live. Yung pong ibig sabihin. Kaya nga po, pwede tayong mabuhay para kay Kristo at para sa Kanyang kaluluwa. Bakit? Tayo po ay nakakay Kristo na. Nag-uugat, matibay, may pundasyon. Sabi nga ng Scripture, we are established. So what means how we walk in life? That is our behavior and lifestyle. Kaya pag sinasabi natin na kay Kristo tayo at nag-uugat tayo kay Kristo, pero yung buhay natin, parang hindi tayo kay Kristo, ay meron pong disconnect. Hindi mo pwedeng hiwalay yung pag-uugali mo, no? Tsaka yung pananampalataya mo. Pag tayo may tunay na pananampalataya kay Kristo, may hahayag yun sa ating pamumuhay, sa ating uri ng pamumuhay. Hindi lamang sa ating pananaw, kundi sa ating behavior. Our beliefs and behavior must go hand in hand together. So Paul encourages the Colossians to walk rooted. Meaning being rooted depicts what ought to be the manner of our Christian life. Nawa nga po ang buhay mo at buhay ko ay isang paglalarawan sa katotohanan na si Kristo ay sumasa iyo. Kaya nga po mga kapatid, mga GCFer dito sa GCF Pampanga West, let us live rooted in Jesus, in His person and His Word. Yamang siya po ang ating Panginoon, tayo nanalig, nagtiwala sa Kanyang persona, sa Kanyang mga gawa.
kaya nating ipabuhay ang ating pananampalataya. Ibig sabihin, we must consistently walk as Christians whose roots are deep in Christ, so that neither adversity nor false teachings can uproot us or blow us over. Ang tunay na kay Kristo, nag-uugat kay Kristo, may kaugnayan kay Kristo, itinatag kay Kristo, wala pong huwad na katuruan. Wala pong pagdurusa o paghihirap o hamon ng buhay ang pwedeng magpabagsak sa mga tunay na mananampalataya. Kaya pag-isipan po natin itong mga soul-searching questions na ito. What does it mean to be rooted and built up in Christ, the living Word? Nawa magkaroon po tayo ng malinaw na pag-unawa dito. Ano nga bang ibig sabihin na tayo nag-uugat kay Kristo at tayo kanyang lalong pinatatatag at pinagtitibay? Lalo nang sabi sa kanyang mga salita. And why did Paul command the Colossians to live their lives or walk in Christ? Bakit nga ba ito ipinag-utos na kailangan natin ipabuhay o to walk in Christ? And how can we be rooted and built up in Him? Paano nga ba ito nangyayari? Meron po ba itong sekreto na parang dapat ikaw ay magaling, matalino, may angking kakaibang kakayanan para tayo po ay maging rooted and built up in Him? Pangapat po, what are the benefits of being deeply established in Christ and His unchanging Word? Nawa tayo po ay maging mapagpasalamat sa Panginoon. Dahil yamang ikaw at ako ay pinili niya, nasa kanya na, tiyak po yamang picture na pinate ni Paul ay di ba, nag-uugat, rooted. Kasi ibig sabihin, ikaw ay tutubo, lalago, at ikaw ay mamumunga. Ibig sabihin, may bunga. At nawa yung benefits ng pagiging rooted and built up in Christ, mag-manifest at makita at mapakinabangan nga po ng bawat isa sa atin. So doon sa tanong na how to live our lives deeper in Christ, and wider in the ministry, una po, tandaan po natin, huwag natin kakalimutan, be living in Christ. Pangalawa po, be rooted in Christ. Pangatlo po, be built up in Christ. At pang-apat, be established in the faith. At panglima, be abounding in thanksgiving. Napakaganda ng huli pong paalala ng Apostol Pablo. Tayo po bang mga Kristiyano, lalo tayo dito sa West, tayo po ba'y mapagpasalamat? O tayo po ay mapagreklamo? Tayo po ba ay reklamador? O tayo po ba ay kusa at taus-puso ang pasasalamat sa kabila ng mga challenges at pagdurusa sa ating mga buhay? So how to live our lives deeper in Christ and wider in His ministry? Mga kapatid, be living in Christ. Hindi po ito isang bagay na dapat nating pilitin. Ito po isang bagay na nag-uugat sa katotohanan na si Kristo po ay sumasa atin. So remain fully alive in Christ as you journey life in Him. Matandaan natin, hindi po ito isang bagay na para bagang automatic. Kailangan natin ito ng hindi lang pakikipag-isa, kundi pakikip-ayon, pakikooperasyon sa ating Panginoon. Kaya nga po ang sabi ni Apostle Paul sa mga taga-Colossians, therefore as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. At dahil kung pansinin ninyo, yung walking in Him ay bunga yun ng katotohanan ni Kristo sa atin. So walk in Him, ito po isang utos. Hindi po ito isang option, hindi po ito suggestion, ito po ay command. Pero dapat po nating matandaan na dahil ito po ay command at dahil po ay katotohanan sa atin, let us show evidence that you receive Christ the Lord by living your life in Him, through Him, and for Him. Mas ko po ulitin yun. You and I should show evidence that you receive Christ the Lord by living your life in Him, through Him, and for Him. Kasi sabi di ba sa verse 6, therefore, as you what? Receive Christ Jesus the Lord. Yun po yung dahilan bakit tayo inutusan ng salita is to walk or to live for Christ. To live in Him, to live through Him, and for Him. Why? Because we receive Christ our Lord. Kaya kung makita natin, ito po ay pangako ng Diyos
Sa mga sino mang nanalig na sa Kanya, tiyak pagbubungay yung pananampalataya ninyo. Tiyak mag-uugad yun. Tiyak itatatag kayo ng Panginoon. Tiyak tayo po ay patitibayin at palalaguin sa ating pananampalataya. Kaya dapat maging conscious tayo. Ako kaya sa aking pananampalataya kay Kristo, ako kaya lumalago? Ako kaya lalong tumatatag sa paglipas ng panahon? Pag ako'y dumadaan sa mga pagsubok ng buhay, napapakita ko ba yung ebidensya na ako ay kay Kristo? O ang mga pagsubok sa buhay ay napapakita na ako'y hindi kay Kristo? Pero na akong nagsabi, hindi ba, ang mainit na tubig na nagpapalambot sa patatas ay sa ring mainit na tubig na nagpapatigas sa itlog. Alam niyo ni Kuya Tony kasi dealer to ng itlog. Pero pinapakita na ngayon yung nature ng egg tsaka ng potato, di ba? Kung titignan natin sa unang tingin, yung potato matigas, matibay. Yung egg, madaling masira. Pwede mo nga sirain mo sa akin sa pamamagitan ng yung kamay. But not the potato. Pero pag ang dalawang bagay nito, ibinabad mo sa mainit na tubig, abay ang isa'y lalambot at madaling lusawin. Pero ang itlog ay titigas siya. So anong ibig sabihin nun? Hindi yung sitwasyon talaga ang pinakamahalaga, kundi yung nature. Tayo po, nung nakipag-isa tayo kay Kristo, meron tayong new nature. And that nature is eternal. At ang sabi ng salita ng Diyos, you receive Christ. Meaning, Christ is in us. So whatever challenges that we face, whatever problems or trials that we face, the truth that Jesus Christ is in you will manifest. Nothing and no one in this world can destroy us. Nothing, mga kapatid. At tawayin nga po ay makita sa atin. Kaya nga po ang hamon ni Paul sa Ephesians chapter 4 verse 1, I therefore, a prisoner for the Lord, urge you to what? To walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. So hindi porket tayo po ay nakay Kristo na tayo matatag, tayo nabuugat, automatic. Malago, matibay tayo, walang pwedeng mangyari sa atin. Kailangan nating makipag-isa sa Panginoon. At ang sabi ni Paul, I urge you to walk with urgency. Paul is commanding, instructing the believers that we should show our faith. Kaya ang sabi niya, ang ganda ng phrase, diba? Let us walk in a manner worthy of the calling to which you have been called. At yamang you were called in the Lord, indeed, we can manifest the truth that we are in Christ. Kaya nga po, ang sabi ni Paul, we are rooted in Christ. No, we are rooted in Christ. So let the reality and the person of Christ, the living word, be the solid foundation of your life and ministry. At nawa yun po yung panindigan natin. Yamang tayo na kay Kristo, tayo po ay may matibay na pundasyon. That's why we can grow deeper in our knowledge and understanding of Christ. Also go deeper in your love and obedience to Him. Kaya pwede po tayong mas lalong maging masunurin. Kayo po ba ay nag-observe na yung sarili kung lalo ba tayo nagiging mas masunurin sa Panginoon o hindi? Madaling malaman kung sino yung mga taong talagang nag-uugat kay Kristo. Sa paglipas ng panahon, lalo silang nagiging masunurin. No, sapagkat tayo nilikha na ng Panginoon, binigyan na tayo ng bagong puso. Ang dating matigas nating puso na manhid dahil sa kasalanan at ayaw tanggapin ang pagtuturo ng Panginoon, ngayon ay may puso na tayong malambot at masunurin. That's why we can grow deeper in our knowledge and understanding of Christ by the grace of God in the power of the Holy Spirit. And we can also go deeper in our love and obedience to Him. At tandaan po natin ang mga katotohanan na ito. Remember, your knowledge of God will not empower you to obey God. Your knowledge of God will not empower you to obey God. Only your love for Him will. Only your love for Him will. Katulad po ng sinabi yan ni Jesus sa John 14:15, di ba? Ang mga tunay na nagmamahal sa akin o sa Panginoon, sila daw po yung alin? Yung mga sumusunod sa ating Panginoon. Kaya nga yung tunay na pagmamahal sa ating Panginoon, magtutulak sa atin para
sumunod sa ating Panginoon. Kaya nga po ang tanong sa atin, talaga po bang mahal natin ang ating Panginoon? Kayo po ba'y talagang nagmamahal sa ating Panginoon? Kung tayo po'y tunay na nagmamahal sa Panginoon, tayo po ay susunod sa Kanya. Walang pagdududa. Marahil may mga pagkakataon na we can ask ourselves, but Lord, I do not understand. And I am afraid. No, reality natin yan eh. Pero makinig po kayong mabuti. Kaya nga po, doon po lalo nagiging mahalaga yung pananampalataya mo tsaka pananampalataya ko. Sa mga panahon na hindi mo kumpletong nauunawaan ng mga bagay-bagay. Sa mga bagay na natatakot ka, pero dahil ipinag-utos ng Panginoon, ikaw ay susunod. Kaya nga doon kailangan yung pananampalataya. That's why we need faith. That's why we need to exercise our faith. If we understand everything before we obey, what's the use of faith? Diba? Ano pa ang silbi ng pananampalataya? Kung kaya ka nga sumusunod, kaya ka nga nagpapasakop sa Panginoon kasi nauunawaan mo lahat. Kaya nga po lubhang mahalaga yung pananampalataya natin. Kasi tayo nananalig sa Diyos na mabuti, tapat, no, makapangyarihan, na may mabuting plano at layunin sa ating buhay. Kaya bagaman may mga bagay tayong hindi naunawaan at kuminsan pa nga'y nag-aalinlangan, kailangan nating lagpasan yon at kuminsan nga'y natatakot. Pero nang may pananampalataya, tayo po'y susunod kasi yun po'y katunayan ng ating hindi lang pagtitiwala, kung hindi ng ating pagmamahal. Kaya nga ang paalala ni Peter sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be the glory both now and to the day of eternity. Amen. Kaya nga hindi po natin pwedeng paghiwalayin yung growing in the knowledge. No? Meaning in our relationship with the Lord, the knowledge of Him, the knowing Him, the intimate relationship with God. And at the same time, the grace of the Lord. At yung nga inuna ni Peter dito, di ba? Grow in the grace. Meaning, the good things that the Lord have done for us. Una po, in saving us. And in building us up, in edifying us. No? Yan po'y biyaya ng Diyos. At pareho po yun. We need to practice both growing in the grace and in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya ngayon taong mas nakikilala nila ang ating Panginoon, nauunawaan nilang kaugnayan sa Panginoon, sila po yung lalong lumalago sa biyaya ng Panginoon. Yung pagbabago ng buhay, yung pagbibigay ng kapurihan, kalulatian sa ating Panginoon ay lalo po yung nakikita. Kaya nga po mga kapatid, as we are rooted in Christ, understand that the depth of our lives, meaning the substructure, will ultimately determine the height and breadth of our surface superstructure. No? Ano ba yung substructure and superstructure na yan? Yan po yung sinabi ni Dr. Edmund Chan. Nais ko pong ulitin. Understand that the depth of our lives, meaning the substructure, will ultimately determine the height and breadth of our surface superstructure. Hindi niyo po ba napapansin kung gaano kataas, no, yung mga building, ang ibig sabihin, ganun po kalalim din naman yung kanilang foundation. Mas malalim yung foundation, no, yung substructure, mas mataas yung building. Aminin natin tayo po bilang mga tao. Minsan naiinggit tayo, diba, sa mga tao na mabuti pa siya, ganito siya, nagmamature siya, ang dami niyang na-achieve para kay Lord, ang daming ganito. Masyado tayong nakafocus dun sa superstructure, yung nakikita. Nakakalimutan natin ang dahilan dahil doon, bakit may mas matatag na Kristiyano, kasi mas malalim siya. No, yung pundasyon niya, yung ugat niya. Di ba ganoon din naman ng mga puno? Nakita na ba kayo ng napakatas, napakaliking puno, pero mababaw lang yung ugat? Kaya pag merong ganoon, ano pong nangyayari? Lalo pag nagkasakit yung puno, no? Bumabaw na yung ugat niya kasi kinain ng mga insekto o anumang parasites. Di ba bumabagsak? Pero in reality, ang mga puno na mas matayog, mas mataas, malawak ang kanilang mga branches at mga dahon, sila yung mas malalim yung ugat. Kaya nga hindi po pwedeng malawi, no, mabunga ka, no, malago kang mananampalataya, pero hindi malalim yung ugat. Kaya nga po tayo po mag-focus dun sa maging malalim tayo sa ating pundasyon, sa ating pagugat, upang yung ating superstructure, yung surface, no, yung bunga, no, maging congruent
maging ayon dun sa ating kalaliman. Kaya nga po mga kapatid, being rooted in Christ indicates being entrenched, grounded, and sustained by the person and words of Christ. Gusto ko pong pansinin yung phrase na yun. No? Sustained by the person and words of Christ. At ano po yung result? Resulting in a robust and resilient life of faith. Kung gusto po nating maging matibay, matatag sa pananampalataya, kung gusto nating maging resilient tayo sa ating pananampalataya bilang Kristiyano, kailangan tayong lalong maging malalim sa ating Panginoon. Sa pamagitan ng alin? Ng Kanyang mga salita. At sa pamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Kaya nga sabi po ni Paul, rooted and what? Rooted and built up in Him. Gusto ko nang pansinin yung in Him. No? Rooted and built up in Him. Nais ko pong maintindihan natin, the one who builds us up is the Lord. Kung si Lord ang nagbibuild sa atin, mabibigo ba ang ating Panginoon? That's a rhetorical question. Hindi po siya mabibigo. Kaya nga po, pag tayo, hindi tayo tumatatag, tumitibay, hindi tayo lumalalim, hindi tayo nabibuild up sa buhay. Tanungin natin ang ating sarili, tunay nga bang si Kristo ang aking Panginoon? Tunay nga ba yung pananampalataya ko? O ang aking pananampalataya sa isipan lang? Hindi siya tunay na pagtitiwala, hindi siya kumpiyansa kung sinong ating Panginoong Hesus. Kaya nga di ba may kasabihan na Kristiyano sa nguso, pero hindi naman sa puso. Kaya nga tiyakin po natin mga kapatid na tayo Kristiyano talaga sa puso, hindi lang sa nguso. Upang makita sa buhay natin na tayo talagang pinatatatag ng ating Panginoon. Kaya let us be built up in Christ, mga kapatid. Let us be built up in Christ. Let Christ build you and lead you. And that's a guarantee. Na if Christ is in you, you will be built up in Him. Garantisado po yun. The Lord can build you and lead you. And the question is, are you allowing the Lord to build and lead you? O masyado kang maraming ambisyon sa mga bagay na iba kay Kristo Jesus? The Lord is not just our firm foundation. He is also the faithful builder of our lives and ministries. Kaya na may pananampalataya, no? Maging sa ating personal na buhay, individually and collectively as a church. Lalo na po ngayon, no? As we by the grace of the Lord, as we bring to the next level yung ministries, yung commitment natin sa ministries, no? We're making a step of faith, not based on our realities, but based on the promises of the Lord. Kaya po tayo po humahakbang na may pananampalataya, hindi tayo umaasa dun sa nakikita natin. Pastor, wala pa tayong ganitong budget, wala pa tayong ganito. Hindi, ano ba sabi ng Panginoon? Tayo humayo, magdisipulo. So gawin natin yon. At nakakatuwa po kasi po ang Diyos talaga ang nagbi-build up. Alam niyo, purihin po ang Panginoon. Kasi bagaman po ang ating daughter church no, sa South, no, aminado naman dahil bagong church yan, di pa ganung kalakas no, in terms of manpower at maging ng finances natin. Pero dahil kailangan po para lumawak yung gawain, kailangan ng isang lugar katulad nito. No? Maliit pa ang bilang. Mahina pa ang financial support. Pero humakbang ng pananampalataya. No? Nagli-list po sila ngayon. Ang ganda ng katulad dito, strategic po yung venue along the road. Pero by the grace of the Lord, napinansyon. At dahil wala pong aircon, no? Nabalitaan po ng yung lingkod, naligo sa pawis si Pastor Boy nung siya nag-speak doon. No? At kami nga po yung nag-usap, sabi ko, non-negotiable po, Pastor, na dapat may air conditioning unit. Siyempre ang tanong, Pastor, saan tayo kukuha ng pera? Pero tayo po yung nanalangin, humiling sa kalooban ng tayo po yung lumapit sa ating mga partners in the ministry. Marami rin challenges yung ating mga partners in the ministry. Pero nonetheless, dahil may commitment tayo sa Panginoon, and the Lord is the one who builds us up individually and corporately, no, collectively sa church. No? In-approach natin muli ang ating mga ministry partners. Ayun po ngayon, bukas, ay mamaya po sa celebration, meron na pong air conditioning unit sila sa biyaya ng ating Panginoon. Pwede bang palakpakan natin ang Panginoon? Yan po ay evidence na the Lord is building us up. Ang tanong, tayo ba'y hahakbang muna kapag ka-okay ng lahat? O tayo hahakbang? Kasi alam natin may pangako ang Panginoon. Hindi natin hinahangad ang magagandang lugar.
para lang maging komportable tayo. Kaya ngayon, itong stage natin sa West, this is a time of being rooted and being built up. And I hope and pray when the Lord will bring the people whom He is choosing or He elected to be saved and be part of this church, I hope we are prepared. May mga pagkakataon, hindi po ba? Kapag yung puno o halaman nag-uugat, wala ka naman napapansin na change. Bakit? Substructure. Sa ilalim kasi. Pero alam natin by faith, merong nangyayari. Kaya dito sa West, alam ko po may nangyayari. Ang tanong, habang hinihintay natin yung paglago ng church, yung gagawin pa ng ating Panginoon, tayo po ba'y sumasabay sa paglago sa pananampalataya? Tayo po ba'y lumalago sa ating pagmamahal? Na pag dumating na yung mga ililigtas pa niyang iba na dapat nating i-disciple at aabutin natin sila, tayo po ba'y handa? Nakasama tayo, sama-sama, we will be built up by the Lord. Tandaan natin, we have a firm foundation. Ang ginagawa ng Panginoon sa Central, dito sa West, sa North, sa South, and Lord willing, patuloy po hanggang sa East, yan po ay ayon sa biyaya at pangako ng ating Panginoon. Kaya nga po mga kapatid, let us participate in what God is doing. Kasi mismo po ang Panginoon po nangako. Jesus Himself said, I will build my church. Who will build the church? Mga GCFer. Yun po ba? Hindi. Emphatically, Jesus declared, I will build whose church? Christ's church. I will build my church. That church is us, mga kapatid. Hindi itong gusali na maganda na ito. Tayo po yun. The church is us collectively and individually. And as the Lord is building you up, are you conscious and aware that the Lord is preparing you? The Lord is preparing you for the building up of other believers as well. Kaya nga, instead of us, di ba, na tayo po ay parang nainip o nakikita natin yung mga challenges na nandyan, nawa, i-take po natin yan, yung mga challenge na yan, as an opportunity for us to exercise our faith and see that indeed the Lord is building up His church. Nais ko rin pong i-report sa inyo, marahil hindi pa po na-i-report dito, di ba? Alam ko po, ang marami sa inyo inform kayo na may financial challenge rin tayo sa Central. No? Lalo na po yung almost 4 million na balance natin. Salamat sa Panginoon kasi the Lord provided. Of course, we're still raising up more funds for GCF Central. Pero salamat sa Panginoon kasi we fulfilled our commitment dun sa seller. Na sa itinakdang May 15, 2025, kailangan mabayaran na yung almost 4 million. And tanong, saan ba nang galing yung provision ng ating Panginoon? I believe sa Panginoon, ginamit niya yung mga ministry partners natin para ma-provide yun. And I believe the Lord is building up more ministry partners as the Lord allows us as GCF Pampanga Church to advance His kingdom for His honor and for His glory. Pero nais ko pong ipakuusap sa inyo, katulad na po na marami ng panahon na paalala ko sa inyo, nawa, patuloy po tayong magpakababa sa harapan ng ating Panginoon at sa harapan ng tao. Bakit? Kasi ang tunay naman talagang nagbi-build up sa church ang ating Panginoon. Pero ang tanong, sino ang ginagamit niya? Sino ang mata? Sino ang kamay? Sino yung paa? Tayo yun eh. Kaya ang pinaka-wisest thing to do is to participate with what God is doing. It's not about what you can do for God. It's about what He can do in you and through you. Madalas, kasi nga po merong isang sikat na na quotation before, expect great things from God, attempt great things for God, attempt great things for God. Expect great things from God, when we attempt great things for God. Para bang ibig sabihin, kung talagang tayo humahakbang ng matapang, mag-attempt tayo ng mga gawaing malalaki para sa Panginoon, so umasa tayo sa Panginoon. Bagaman may katotohanan yun, tandaan natin, hindi gumagawa ng dakilang bagay ang ating Panginoon dahil we are attempting great things. But in the first place, the Lord is building, the Lord is growing, the Lord is saving His church. He's saving more people. Kaya nga the wisest thing to do is what?
to attempt great things for God. Pero wag po tayong malilito na para bagang nakasalalay si Lord para ma-build yung church. Actually, mamimiss ko yung building up ng Panginoon sa kanyang church if we will not participate. Tandaan natin, sa totoo lang, hindi naman talaga tayo kailangan ng Diyos. Naniniwala ba kayo doon? Kung kaya niyang likhain ang lahat ng ating nakikita sa pamagitan lamang ng kanyang mga salita, bakit pa niya tayo kakailanganin? Pero ginusto ng Panginoon na ikaw ay alin? Na maging instrumento para sa kanyang pagtatatag, sa kanyang pagliligtas, sa kanyang paglalago ng church. Kaya maraming salamat po sa inyo. No? Kahit sa ating mga kapatid na from Central na nagtsatsaga, nagsisikap na maglingkod hanggang dito sa West. And I hope and pray, lalo pa natin palawigin. At yan po yung ating inspirasyon at intention ngayon ng GCA Pampanga Churches. No? Magkaramay, magkaakbay, nagtutulungan para isulong ang paglawig ng gawain ng ating Panginoon. We need to collaborate. We need to be unified more than ever for the honor and glory of God. Kaya nga po Paul encourages believers to continue living in Christ, being built up in Him individually and collectively. And this passage highlights the importance of spiritual maturity and stability achieved through a deepening relationship with Christ. Kaya nga po, kung tayo po ay may intensyon na lumalim sa ating Panginoon, o lalo po tayong tatatag sa ating Panginoon. Another thing, let the surface and sin aspect of our lives and ministries reflect who Christ is and what He is doing in our world. Nawa maging conscious tayo. The way we behave, the manner of our living speaks of our relationship with Christ. Kaya nga tayo po sa ating mga workplace, sa ating mga eskwelahan, saan man tayo, kahit yung simpleng pagpila habang nasa grocery store ka o habang ikaw nakapila sa mga fast food chains o sa mga restaurants, it speaks, it reflects of our relationship with Christ. Now, maging conscious po tayo. I'm not saying that we should be perfect. We can only expect perfection from our Lord. But what I'm saying is we need to demonstrate perseverance. We need to demonstrate progression of our faith. Dapat po pabuti ng pabuti. From one degree of glory to another degree of glory, yung pagbabago ng ating Panginoon, yung nagiging kawangis tayo ng ating Panginoon. Alam po niyo, napakaganda ng image ng built up. No? Built up is an architectural metaphor. It is a powerful image illustrating the ongoing process of spiritual development and growth of the believer. Isa po yung napakagandang illustration, isang napakakapangyarihang image ng Panginoon. Tayo po'y kanyang pinatatatag parang isang gusali na may malalim na pundasyon at may matayog, no, na taas ng gusali. Kung gusto po talaga nating tumayog, lumago sa ating pananampalataya at sa ating paglilingkod sa ating Panginoon, kailangan nating maging malalim sa ating pananampalataya sa Kanya. Kaya pong paalala ni Paul sa Acts 20:32, and now I commend you to God, to the word of His grace. Gusto kong pansinin yung phrase na yun. Take notice of that. And now I commend you to God and to what? To the word of His grace. Which is able to what? Which is able to build you up and to give you the inheritance among all those who are sanctified. Kaya nga po, this is something that we receive, that we welcome, and then we live it out. Kaya nga po, ang utos ni Paul is, walk in Him, to walk in Christ. Kasi meron tayong kapangyarihan para gawin doon. Kaya nga po, ang sabi po ni Paul sa verse 7, di ba? Rooted and built up in Him and established in the faith. What a promise. You are established. At ang kasulat niya, di ba? Guaranteed. Kaya ang ginamit, established in the faith. Kaya mga kapatid, be established in the faith by being firm and unwavering in your commitment to the truth of the gospel. Meaning, yung pagiging rooted, built up, and established natin sa ating pananampalataya, yan po'y ayon sa pangako ng ating Panginoon.
Sa Kanya na nagpasimula ng ating kaligtasan, siya po ang magpapatuloy at siya po ang magtatapos nito. Kaya nga po, be established in the faith by being firm and unwavering in your commitment to the truth of the gospel. Alam po niyo, yung the term established reflects the assurance and confirmation of God's promises and the truth of the gospel. It describes the action of making something steadfast or certain, often concerning spiritual truths or divine covenants. Kaya po mahalaga yung uri ng pamumuhay natin, yung mga decisions, the decisions and actions, dapat ililinya natin yan saan? Sa mga pangako ng ating Panginoon. At yun po yung ating ginagawa. At salamat sa Panginoon kasi yung favor niya nandyan. Alam natin, the Lord provides. Kaya ano pong ginagawa natin ngayon na bilang mga GCFer at ang inyong pamunuan, nagpo-focus tayo saan? Sa mission na binigay ng Panginoon sa atin, to disciples all the nations. Because we know God's work done in God's way will never lack God's supply. Kaya hindi po tayo urong sa anuman pong challenge o problem. And I hope and pray we are one, no? In being established by the Lord, because it reflects the assurance and confirmation of God's promises and the truth of the gospel. It describes the action of making something steadfast or certain, often concerning spiritual truths or divine covenants. Diba ang hamon sa atin ng ating Panginoong Jesus? Seek first His kingdom and His righteousness, and some things will be added unto us. Yun po ba ang sabi niya? Ang sabi niya, all things or all these things shall be added unto you, meaning your needs will be provided. In fact, not only your needs will be provided, even the things that you and I can use to serve others will be provided. Kaya ano po yung challenge sa atin? Let us strive devotedly for a faith that is resilient against all challenges of hardships and false teachings in our world. Kaya anuman po yung nakahambalang na challenge dyan, we will overcome. Let us outgrow it. Kaya maging yung mga conflicts sa relationships, we cannot get away with conflicts with relationships. That's a fact. That's a reality. And that's a challenge that we need to outgrow. Kaya nga po in-encourage na as the Lord is building us up, we should be resilient. Papaalalahanin ko na kayo. Hindi porkit na maayos yung ating relationship ngayon, nagkakasundo tayo, mananatiling ganito. May mga pagkakataon talaga. So tayo, whether leader ka, volunteer ka, ordinaryong member, we can offend one another. Diba? How can we be offended? By our words. Diba? Pag may nasabi tayo na pwedeng makasakit sa atin, na hindi naman intensyon kayong saktan, we can offend. With our actions, na may ginawa ka na hindi mo naman siya intensyon na saktan, we can offend. At kahit yung wala kang ginawa, no? Dahil wala kang ginawa, naka-offend ka kasi iniasahan ka na may dapat kang gawin. So, ibig sabihin, we cannot escape, no, yung mga challenges na yan. Pero anong dapat natin let us strive devotedly for a faith that is resilient against all challenges, even relational conflicts and challenges. We should be resilient against that. Even hardships, at lalo na false teachings in our world. Kaya nga po, ang paalala ni Paul sa 1 Corinthians 15:58, therefore, my beloved brothers, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that in the Lord your labor is not in vain. Gusto kong pansinin nyo, no, yung habang sinasabi to ni Paul, na be steadfast, be immovable, ano daw dapat nating gawin? Always abounding in the work of the Lord. To be able to be steadfast, no, and to be immovable, we need to stay serving the Lord. Kaya kayo po na nakasama na po namin sa GC Pampanga West, di ba? Ang dami nating bagyong pinagdaanan eh. Kung meron man signal number 6, no? Signal number 6 yung bagyong pinagdaanan natin, halos mawasak. No? Pero dahil tayo sa Panginoon, hindi pwedeng mawasak ang bagay on church na tinatatag ng ating Panginoon. At para manatili tayo doon, steadfast and immovable, we must always abound in the work of the Lord. Pastor, pasong-paso na ako sa ministry. Ang hirap po talaga pakisamahan ng mga tao.
Hindi ka na nga po pinapasalamatan, nakikriticize ka pa. Abay, welcome to the club. Ganyan po talaga. Si Jesus Christ nga, di ba, perfect na siya, perfect God, perfect man. Anong tinanggap niya? Hindi lang criticism, hindi lang rejection. Ano pa? Injustice at crucifixion. Habang hindi naman tayo pa napapako sa krus, wala tayong karapatan para sumuko. Pero ito nga yung challenge, di ba? We're not called to die for Christ because He died already for us. We are called to live for Christ. Yun po yung challenge. Hindi po madali yun. Madaling sabihin na ako'y nabubuhay para kay Lord. Sige nga, ipakita mo nga. Nakikita ba sa ugali mo, sa pananaw mo, sa uri ng pamumuhay? Pero gusto ko pong huwag niyong kalimutan yun. Always abounding in the work of the Lord. Ano po yung promise? Knowing that in the Lord your labor is not in vain. Kuya Tony, yung labor mo, yung sacrifice mo for the Lord is not in vain. Hindi mapapawalang, saysay, walang kabuluhan. May kabuluhan yun sa Panginoon. Ate Gigi, yung sakripisyo, paglingkod mo hindi yun mapapawalang saysay. Sa harapan ng Ate Con, yung paglilingkod, yan po ay mananatili. It will give honor and glory sa ating Panginoon. Kuya Joe, Kuya Papo, ang bawat isa po sa atin dito, Ate Cecil, sa inyong pagiging resilient. All of us, at siyempre ang ating pastor in charge, Pastor EJ, your labor is not in vain. Marami pang challenges na parating, pero every challenge is an opportunity for us to glorify the Lord. Tandaan po nyo yan. Now, ang perspective natin sa bawat challenge, meron na namang gagawing tagumpay ang Panginoon sa pamamagitan natin. Kasi kung walang challenge, anong i-outgrow natin? Kung walang challenge, ano yung ating i-overcome? O i-overcome ni Lord through us and in us? Kaya nga sa ganyang perspective, we can truly follow what Paul commanded, abounding in thanksgiving. Just as you were taught, abounding in thanksgiving. Hindi ko po sinasabing, Lord, salamat sa dilubyong nangyari sa amin. Hindi. Salamat, Panginoon, kasi may pagkakataon kami sa dilubyo o problema o challenge na ito na mapatunayan na totoong aming pananampalataya kay Kristo. At yun ang dapat natin pagsalamat. Pagkakataon na malulhati ang ating Panginoon. Kaya mga kapatid, be abounding in thanksgiving. Mag-umapaw tayo sa pagpapasalamat sa Panginoon. Overflow in thanksgiving. Why? Because God faithfully sustains us in everything. Let me repeat that. Overflow in thanksgiving because God faithfully sustains us in everything. Paano natin makikita na God is sustaining us kung napaka-komportable ng ating mga buhay? And as the Lord sustains us, let us follow His instructions. Meaning, we should not compromise. We should not compromise, mga kapatid. At ang makatulot sa atin para lumakas yung loob natin, wag mag-compromise, ay maging grateful tayo sa ating Panginoon. Alam po niyo yung phrase na abounding in thanksgiving conveys the idea of overflowing or exceeding a standard measure. It is used both literally and metaphorically to describe an overflow or surplus in thanksgiving. Talagang apaw-apaw. Sobra-sobrang klase ng pasasalamat. It highlights the biblical principle that God's provision, whether material or spiritual, is more than adequate to meet the needs of His people. Thus, His people respond with equally excessive gratitude. Yamang ang tulong, probisyon, pagkilos, biyaya ng Diyos, apaw-apaw sa buhay ng bawat mananampalataya. Kailangan din naman gayon din, apaw-apaw ang ating pasasalamat sa Kanya. At gayon din, it emphasizes the importance of gratitude in the Christian life. In the context of prayer, worship, or even daily living, believers are encouraged to express thankfulness to God for His gracious blessings and provisions. And I hope and pray, nandito tayo to express gratitude to the Lord. Nasalamat kay Lord. Malakas pa tayo, may kakayahan tayo para mag-worship pa sa Kanya na sa kabila man ng masamang panahon, maulan, mahirap pumunta sa gawain
Mas masarap matulog, mas magpahinga, pero nandito tayo sa gawain. Bakit? Unang-una, nagtitiwala tayo sa Kanya, nais natin siyang parangalan, at nais nating magpasalamat sa Kanyang kabutihan. Kasi marami pong mga tao, gusto nilang mag-church, gusto nilang maglingkod sa Panginoon, pero hindi nila magawa. Bakit? Bedridden sila. Kaya nga kayo po na may mga health challenges, nananalangin kayo ng healing, nananalangin tayo ng good health. Tanungin natin ang ating mga sarili, para saan ang healing at good health? Para pag tayo na-heal, pag tayo nagkaroon ng good health, mapupulpilin natin yung mga nakalista sa bucket list natin, na tayo lilibot sa buong mundo. Hindi naman po masama lumibot mag-around the world. Pero kung yun lang ang purpose nyo, to be healthy, to be strong, to be healed, abay, short-sighted po yan. Nawa, we ask for healing. We ask for strength and good health so that that healing, that good health, that strength will be used to what? To express our gratitude by serving the Lord with everything that we got. Kaya hindi po tayo papayag na hindi tayo magkukumit kay Lord sa Kanyang gawain, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, regardless of our age, our abilities, and our assets. We will serve the Lord with all our hearts, with all our soul, with all our mind, with all our strength for His honor and for His glory. Kaya nga pong paalala ni Paul sa Colossians 3:17, and whatever you do, in word or deed, do everything in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God the Father through Him. Kaya makikita natin yung mga mananampalataya na napakasigasig, napakasipag sa ministry, sila yung mga mapagpasalamat talaga. Kaya kung minsan nararamdaman natin, Pastor, laging ako na lang, pagod na ako, na mamali tayo ng perspective. Mabuti nga, ikaw lagi Bakit? May opportunity ka to serve and glorify the Lord. May opportunity ka to express your gratitude. Bakit? Kasi dapat tayo, we are condemned. And our destiny is eternal damnation and eternal destruction. But because of the grace of God, He handpicked us. Diba? He has chosen us to be part of His family. Now your life has meaning. Your life has purpose. And that purpose is to know Christ deeply and make Him known widely. In another way, to glorify the Lord. Kaya paano mo siya mag-glorify kung hindi mo siya paglilingkuran? Kaya nga sabi ni Paul sa 1 Thessalonians 5:18, give thanks in all circumstances. In all circumstances. Why? For this is the will of God in Christ Jesus for you. What's the will of God for us? That in all circumstances, we can give thanks. So whether in good times or bad times, we give thanks. And how we can do that? By persistently, by perseveringly serving, worshiping, honoring, and glorifying our Lord. And as we conclude, let us contemplate on these things. You can grow a squash in weeks, but it takes decades to grow a strong Nara tree with its roots deep into the ground. Growth and maturity happen in the context of time. So please be patient with yourself and also be patient with others. Kaya nga po, as the Lord is growing His church dito sa GC Pampanga West and GC Pampanga as a whole, let us be patient. Hindi talaga madaling makita yung ebidensya ng paglago. Pero ang mahalaga, tayo nakikiisa sa Panginoon at tayo po ay lumalago. Pero ito po ang katotohanan, a life rooted in Christ and His Word is established like a strong tree. Kaya yun po yung dapat nating ginagawa habang tayo pinalalago ng ating Panginoon. Our lives should be rooted in Christ and His Word to be established like a strong tree. As Christians, we must take time to be rooted in Jesus' teaching. Once we are deeply rooted, no amount of lies and false teachings can mislead us because we know the truth.
Also, whatever trials come our way, our faith is not easily moved or toppled down as it is firmly anchored on God's Word and in Christ's sufficiency. Kaya nga po, tiyakin natin na sa bawat salita na naipapahayag, nakikinig po tayo para mabago ang ating buhay, para tumatag ang ating buhay, para tumibay ang ating pananampalataya, para sa kalwalhatian ng ating Panginoon. And furthermore, rootedness in the living Word produces a life of victory. Hindi po ba natin gusto yun? A life of victory and thanksgiving. And as the psalmist fittingly proclaims, let us read this together aloud, Psalm 1, 2, and 3. Those who delight in the law of the Lord and meditate on it day and night are like trees planted by streams of water, which yield their fruit in season, and their leaves do not wither. Whatever they do prospers. May this word of the Lord be a reality for all of us. So when we can understand that victories are blessings from God, and that everything we are and all that we have are given to us by the Lord, the natural response should be one of thanksgiving and service. Kanina ako po ay na-encourage kasi meron tayong mga kapatid, no? Bagaman maulan, abay tinatabas yung puno ng, ano bang tawag sa puno na yon? Bougainvillea daw. Bonggang-bongga talaga yan. Bougainvillea. Nais ko sana silang pigilan. Pero ako po napigilan at tigilan na, hindi, yun yung, expression of gratitude kay Lord. Di ba, paglilingkod, na habang tinatabas yon para maging maliwalas yung fasad ng church venue natin. And at the same time, no, maparami rin yung puno. What is the point? Katulad po ng sinabi ni Paul, whatever we do it for the name of the Lord. Kaya hindi ko na po sila pinigilan kasi I believe they're doing that for the name of the Lord. And that's part of living out their faith in the Lord. Kaya nila ginagawa yon paglilingkod. Bagaman may nyaltas, they can do it. Why? In the name of the Lord. Kaya po walang maliit o malaking paglilingkod kay Lord. Basta ginawa mo yan kay Lord, it is glorifying. Kaya ang challenge sa atin, are you living your life in Christ, through Christ, and for Christ? Are you rooted and built up in Him? Genuine ba yung faith natin na tayo na kay Kristo? Are you living a resilient Christian life, overflowing with thanksgiving? Mga kapatid, let Jesus be your solid foundation and your highest ambition. Listen carefully, brothers and sisters. Let Jesus be your solid foundation and your highest ambition. So as you grow deeper in your understanding of the living Word, as you grow deeper in your understanding of the living Word, you will grow even wider in His commission in the world. That's why, brothers and sisters, together, let us grow deeper in the Word, and wider in the world. Kaya po muli sa ating mga kapatid sa GCF Pampanga South, happy anniversary, and to all GCF Pampanga family, to God be the glory. Shall we pray? Almighty God, our Heavenly Father, indeed make it a reality for all us that since we are rooted in Christ, we are being built up because we are established in Christ our Lord. And we pray that we will persevere no matter what challenges that we face. And may gratefulness, thankfulness be a natural response for us as we serve you faithfully, perseveringly, as we know Christ deeply and make Him known widely. In Christ's name we pray, and all the people of God say, Amen and Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming salamat po.